ka ba? Hindi ko kasi kayang mabuhay pag wala ka. Espesyal ang turing ng mga Pilipino sa pagkain. At naniniwala kami na ang pagbabasa ng tula ay parang pagpili ng pagkain sa cafeteria. Kung kaya, nandito po tayo sa Gonzaga Hall, kung saan matutunghayan natin ang iba't ibang masarap na putahe. Let's go! Kaya tingnan muna ang panlabas na anyo ng pagkain, ang amoy, ang presentasyon nito. At take note, secret, kung may duda kang panis sa pagkain, huwag na. Kung sa pagpili ng pagkain sa inaalam natin ang amoy, sura, at presentasyon ng pagkain. Sa tula naman, yung panlabas na anyo tulad ng sukat at tugma, bilang ng sapnong, at kung may kakaibang estilo ba sa pagkakasulat nito? Pangalawang payo, alamin ang sangkap. Dapat balanced diet. Kanin, side dish, ulam, sabaw, prutas. And take note, siguraduhin swakto ang budget. Kuya, magkano? Sa pagkain, tinitingnan ang sangkap na nagbibigay sa atin ng ideya kung ano ang lasa nito. Sa tula naman, ang daloy ng kwento sa tula na nagbibigay bakas sa totoong mensahe nito. Last but not least, dapat mong sa puso para mahagad ang sarap. Ramdamin ang iyong kinakain. Nagbibigay ba ito ng lakas, saya, ligaya sa iyong buhay? And take note, hinay-hinay lang at baka ikaw ay mabilang. Sa pagkain, ang mensahe ay makukuha sa oras na matikman na ito. Sa pagbabasa ng tula, umiinog lang ang mensahe na makukuha sa paglalapat ng pangyayari. feeling na parang binagsakan ka ng langit at lupa. Ganun yun. Sana may natutunan kayo sa aking mumunting payo. At tingnan naman natin ang interpretasyon ng iba. Bye-bye! Bakit kaya siya kumain dito? At bakit dito siya bumili ng pagkain? Doon ba siya? Kumain na ba siya ng pupunta? Bumerienda?
nagpapalipas na siya ng oras. At dahil aking interpretasyon sa kanyang pagkain. Ngunit dapat ang mga interpretasyon hindi dapat nalalayo sa tunay na dahilan kung bakit siya kumain. Sa tula naman, ang interpretasyon ng iba't ibang tao ay hindi malalayo sa tunay na mensahe. Salamat sa pakikinig sa aming presentasyon. Sana may natutunan kayo. Salamat.